pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. Sa mundo po natin ay may tunggalian, kasamaan at kabutihan, kadiliman at kaliwanagan. Hinahanap po ba natin ang kapayapaan at katotohanan? Inyo pong subaybayan ang lakad sa liwanag. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos nawa, mga minamahal na mga kapatid at kaibigan, ang sumaatin. Purihin natin ang Diyos. Sa oras pong ito, ang iyong kapatid, Brother Carlos Romero, ito po ang Lakad sa Liwanag. Tunay po ng bawat isa sa atin ay nagpapatuloy sa pagbabantay, lalo tigit sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa kanyang mga salita ay kanyang ipinahayag na tayo magpuyat, magbantay. Lalo tigit ipinapahayag sa atin ang mga palatandaan ng kawakasan ng sanglibutang ito. Hindi lamang po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa pagbabantay po natin sa pagsasara ng pinto ng awa na kung saan ay darating si Kristo na parang magnanakaw. Para dun sa mga naghahanda, parang magnanakaw. Subalit sa mga naghahanda ay hindi po ito isang magnanakaw. Kaya po sa tema po ng pag-aaral po natin sa umaga pong ito ay ating pong matutunghayan kung paano ang pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan sa kabila po na may darating na kaguluhan sa sanglibutang ito. Na sa kabila po ng lahat ng puwersa ng kadiliman ay gagawa laban sa bayan po ng Diyos. Kaya po, sa ating pong pagpapatuloy ay inaanyayahan ko po ang bawat isa sa atin na tayo po ay manalangin. Dakila at mahabagin naming Diyos na sumasalangit po kayo, muli kami po ay nagpupurit nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na patuloy niyong ibinibigay upang makapag-aral kami ng iyong mga salita. Ng iyong mga salita ay tunay at totoo at nagbibigay po sa amin ng pag-asa para kami po'y magpatuloy hanggang sa wakas. Nawa po ang lahat ng mga nag-aaral at nakikinig ng iyong mga salita ay pagpalain sa oras pong ito upang ang bawat isa ay lubusang makapaghanda at makatayo sa panahon ng kabagabagan na darating sa lupa pong ito. Kaya Panginoon, pagpalain po ang bawat isa, ang iyong banal na Espiritu nawa ang igawad at ang karunungan ng langit ang siyang ipagkaloob. Buksan ang aming mga puso at pangunawa upang ang liwanag at tuhanan ay aping pong maintindihan. At naibabalik po namin ang lahat ng papuri at pagluwalhati sa inyo. Itong lahat pinapasalamatan namin dakilang Diyos sa tanging pangalan po ng ibugtong na anak na aming tagapagligtas, kaibigan at Panginoong Hesukristo. Amen. Sabi po sa atin po sa aklat ng Mateo 24:43. Datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya ito'y palaala po sa atin ng Panginoong Hesukristo po. Lalo tigit ang Ama ng Sambahayan. Ang mga itinakda na mga tagapagturo ng salita po ng Diyos.
Kaya mga minamahal na kaibigan, inaanyayahan ko po ang bawat isa. Nating pong tunghayan ang pagliligtas ng bayan ng Diyos mula sa malaking kaguluhan na darating sa lupa pong ito o kabagabagan. Ayon po sa aklat ng Daniel 12, versikulo 1. At sa panahong iyon ay tatayo si Miguel, ang dakilang prinsipe na tumatayo para sa mga anak ng bayan. Ay may panahon ng kaguluhan na hindi kailanman nangyari mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. At sa panahong iyon, ang mga tao ng Diyos ay ililigtas. Bawat matatagpuang nakasulat sa aklat. Kaya dito po sa ating pag-aaral, mga minamahal na kapatid, ay tunghayan po natin ang mga ilang puntos kung bakit po ito ang ating pong pag-aaral. Unang punto dito mga kapatid ay ang issue ng batas ng tao laban sa batas ng Diyos. Ang sabi po sa atin po sa aklat na Great Controversy ay ganito po ang sabi sa atin po. Kapag ang proteksyon ng mga batas ng tao ay binawi na sa mga nagpaparangal sa batas ng Diyos, magkakaroon sa iba't ibang lupain ng sabay-sabay na kilusan para sa kanilang pagkawasak. So tandaan po natin po na tunay po na ang batas ng tao at batas ng Diyos ay magkakaroon ng paglalaban. At kung ganoon mga kapatid, ang kasunod na punto ay may araw para papatayin ang lahat ng tapat sa kautusan ng Diyos. Kaya sabi po sa aklat ding ito, habang napapalapit ang panahon na itinakda na batas, magsasabwatan ang taong bayan para ubusin ang kinasusuklamang na sekta. Ito ay magiging determinado na hampasin sa isang gabi ang isang tiyak na suntok na lubos na magpapatahimik sa tinig ng hindi pagsang-ayon at pagsaway. So makita po natin mga minamahal na kaibigan na tunay po na mayroong batas na ilalahad isa sa katuparan sa lupa upang puksain ang mga nag-iingat sa kautusan ng Diyos. Pangatlong punto dito mga minamahal na kaibigan, saan magkakaroon ang bayan ng Diyos? At saan ito matatagpuan sa panahong ito? Saan po masusumpungan ang mga anak ng Diyos sa panahong iyon? Kaya sabi po ay ganito po. Ang bayan ng Diyos, ang ilan ay nasa mga selda ng bilangguan. Ang ilan ay nakatago sa mga nag-iisang pahingahan sa mga kagubatan at kabundukan. Ay nagsusumamo pa rin sa banal na proteksyon habang sa bawat bahagi ng pangkat ng mga armadong lalaki na hinihimok ang mga hukbo ng masasamang anghel ay naghahanda para sa gawain ng kamatayan. Kaya tandaan po natin po, ng puwersa ng kadiliman ay naghahanda para puksain ang mga anak ng Diyos. Paano ihahatid ng Diyos ang pagliligtas niya sa kanyang mga tao? Kailan po kaya po ito? Sabi po sa atin po, ngayon na sa oras ng sukdulan na ang Diyos ng Israel ay mamamagitan para sa pagliligtas ng kanyang mga pinili. Tandaan po natin po ng Diyos ay mamamagitan. Siyang mag-intervene sa kanyang bayan kapag nakita niya na sila ay nasa bingit ng kapahamakan. Kaya sabi nga ng Panginoon sa aklat ng Isayas 30, 29 at 30 ay ganito po ang sabi. Kayo'y magkakaroon ng isang awit, gaya ng sa gabi kung kailan idinaraos ang isang banal na kapistahan, at kagalakan ng puso gaya ng kapag ang isa ay umayaon, upang pumaroon sa bundok ng Panginoon sa makapangyarihan ng Israel, at ipaparinig ng Panginoon ang kanyang maluwalhating tinig, at ipakikita ang paghinga ng kanyang bisig na may pangangalit ng kanyang galit at ang ningas ng apoy na lumalamon na may pagkalat at unos at mga graniso.
So makita po natin po ang pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga anak. At makikita naman natin po ang galit ng Diyos sa mga lumalaban sa kanyang mga anak. Kaya mga minamahal na kapatid, kaya makita po natin po ang pagliligtas ng Diyos at ang mga pangyayari kung paano niya ililigtas ang kanyang mga anak. Kaya sa mga sigaw ng pagtatagumpay, panlilibak at panunuya, ang mga pulutong ng masasamang tao ay malapit ng sumugod sa kanilang biktima. Nang narito ang isang makapal na kadiliman na mas malalim kaysa dilim ng gabi ay bumagsak sa lupa. So makita po natin po talagang dadaluhungin ang mga masasama, ang mga anak ng Diyos. At pagkatapos ay isang bahaghari na nagniningas na may kalulatian mula sa trono ng Diyos na sumasaklaw sa kalangitan at tila pumapalibot sa bawat grupong nananalangin. So tandaan po natin po, once na tayo nanalangin, nagsusumamo sa Panginoon, nandyan po ang kanyang pag-iingat. Bagamat, ang sabi po, ang galit ng marami ay biglang napatigil. Ang kanilang mga panunuya ay biglang nawala. Ang mga bagay ng kanilang nakamamatay na galit ay nakalimutan. Kaya sa nakakatakot na mga pag-iisip ay tinitingnan nila ang simbolo ng tipan ng Diyos at naghahangad na maprotektahan mula sa napakalakas nitong ningning. Kaya makita po natin hindi nila kayang tingnan ang kaningningan ng Diyos. Kaya kung bakit nakalimutan na nila ang balak nilang pagpatay. Kaya ng bayan ng Diyos, isang tinig, malinaw at malambing at narinig na nagsasabi, tumingala ka at tingnan ang kanilang mga mata sa langit. Kanilang nakita ang busog ng pangako. So makita po natin po yung vow of promise. Ang pangako po ng Diyos, katulad nung panahon ni Noe, na nagpapaalala ang Diyos ng pagliligtas sa kanyang bayan. Kaya ano po ang nasa sanglibutan ito sa panahon niyan? Ang itim, galit na mga ulap na tumatakip sa kalawakan ay nahawi. At tulad ni Esteban ay tumitingin sila ng matatag sa langit at nakita ang kalulatian ng Diyos at ng anak ng tao na nakaupo sa kanyang trono. Kaya sa kanyang banal na anyo, nakikilala nila ang mga tanda ng kanyang kahihiyan o pagpapakumbaba. At mula sa kanyang mga labi ay narinig nila ang kahilingang iniharap sa kanyang ama sa mga banal na anghel. Sabi po niya, nais ko na sila rin na iyong ibinigay sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon. Kaya mga minamahal na kaibigan, hindi ba napakasarap na mapakinggan ang salita uwi ka ng Panginoon? Nang sabi niya, makakasama ko kung saan ako naroroon ang mga ibinigay mo sa akin. Kaya po, yan ang matagal nang ninanais ng Panginoon, na makasama niya tayo kung saan man po siya dumuon. Kaya muli ay narinig ang isang tinig na parang awit at matagumpay. At nagsasabing dumating sila. Sila'y dumating, banal, hindi nakapinsala at walang dungis. Tinupad nila ang salita ng aking pagtitiis. Lalakad sila sa gitna ng mga anghel at ang maputla, nagniningning ng mga labi ng mga nanghawakan na ng mahigpit sa kanilang pananampalataya ay sumisigaw ng tagumpay. Bakit po sila namumutla? Dahil sa pagod, ano po? Makita natin po yung kabagabagan na kanilang dinaanan. Kaya sino po ang hindi mamumutla? Mga minamahal na kapatid. At narito, sila na po ay ligtas sapagkat nasa kamay na sila ng Panginoon. Ikalimang punto, mga minamahal na kapatid at mga kaibigan. Muli, at kailan o anong oras ililigtas ba ng Diyos ang kanyang bayan? Paano ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan? Sa paghahatid sa kanyang mga tao, pagliligtas sa kanila. Kaya sabi po, kailan po ba ang pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan? Sabi niya po sa hating gabi na ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para sa pagpapalaya ng kanyang mga tao. Sapagkat hinahabol po sila mga minamahal ng mga gustong pumusig o pumatay sa kanila po. Kaya makita natin bakit hating gabi. Naalala po natin si Nicodemus po, na sa gabi po
ay ligtas ang oras na iyon para sa bayan ng Diyos. Kaya makita po natin po kung bakit sa gabi ang oras ng pagliligtas ng Diyos. Kaya sabi niya po kahit gabi, lumitaw ang araw na nagniningning sa lakas nito. Ang mga palatanda at kababalaghan ay sumunod ng sunod-sunod. Ang masama ay tumitingin ng may takot at pagkamangha sa tanawin, habang ang mga matuwid ay namasdan ng may solemneng kagalakan, ang mga tanda ng kanilang pagliligtas. So maging mga masasama, makita po natin po, kapag nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos, wala silang magagawa. Kaya ang lahat ng bagay sa kalikasan ay tila wala sa kanyang kurso. Ang mga batis ay tumigil sa pag-agos. Madilim at mabibigat na ulap ang lumalabas at nagsasalpukan. Sa gitna ng galit na kalangitan ay may isang malinaw na espasyo ng di mailarawang kalwalatian, kung saan nagmumula ang tinig ng Diyos na parang lagaslas ng maraming tubig na nagsasabing naganap na. Kaya mga minamahal na kaibigan, kaya kung ipahayag na ng Panginoon na naganap na, tapos na. Ang gawain ng pagliligtas ay tapos na. Ang bayan ng Diyos ay handa na sa panahon ng pagsubok at pagliligtas. Kaya ang tinig na iyon ay yumanig sa langit at lupa. May isang malakas na lindol, ang gayon ay hindi pa nangyari mula nang ang mga tao ay nasa lupa. Isang napakalakas na isang lindol at napakalakas talaga. Kaya ito po'y hindi pa nararanasan buhat ng may tatagang sanglibutan. Kaya lahat ng lindol na nangyari po hanggang doon sa lindol sa Turkey, makita po natin po na itong darating na lindol ay walang hihigit. Kaya sabi po, ang kalawakan ay lilitaw na bumukas at sumasara. Tingnan po natin, ang kalawakan daw po ay lilitaw at bumubukas at sumasara. At ang kalwalatian mula sa trono ng Diyos ay tila kumikislap. Ang mga bundok ay nanginginig tulad ng isang tambu sa hangin. At ang mga batong punit ay nakakalat sa bawat panig. Ano kayang itsura ng lupa sa panahong yan, mga kapatid? Ano po? Kaya sabi po, may dagundong gaya ng paparating na unos. Ang dagat ay hinampas sa galit. Naririnig ang hiyawan ng isang bagyo tulad ng boses ng mga demonyo sa isang misyon ng pagkawasak. Kaya ang buong daigdig ay umuusad at umuuga tulad ng mga alon sa dagat. Kaya ang ibabaw nito ay nasisira. Ang mismong mga pundasyon nito ay tila nagbibigay daan. Ang mga tanikala ng bundok ay lumulubog. Nawawala ang mga pinaninirahan sa isla. Kaya makita po natin po, yung mga isla ngayon, sabi po rito, mawawala ang mga isla. Paano yung mga taong nakatira po diyan? Saan sila hahanapin? Yan po, ang mga daungan na naging parang Sodoma para sa kasamaan ay nilamon ng galit na tubig. Ang Babylonia na dakila ay naalaala sa harap ng Diyos upang ibigay sa kanya ang saro ng alak ng kabangisan ng kanyang pot. Alalahanin po natin ang Babylonia po. Nang literal po ay ang kaharian ni Haring Nabucodonosor na siyang unang naghari sa sanglibutang ito. Nagginamit po ito upang bigyan ng leksyon ang bayan ng Diyos para manumbalik sa Diyos. Tandaan po natin po, ginagamit din po ang kaaway ng Diyos birang pangdisiplina sa nakakalimot na mga anak po niya. Kaya ganun din po sa huling araw, gagamitin po ang Babylonia para paalalahanan din po ang mga tao sa sanglibutan. Ngunit, tandaan po natin po, bagamat gagamitin ang Babylonia na pang-leksyon sa bayan ng Diyos, paparusahan din ng Diyos ang Babylonia. Sapagat hindi niya nakilala na ginamit siya ng Diyos at hindi siya bumalik sa Panginoon. Mabuti sa Haring Nabucodonosor at nakilala po niyang tunay na Diyos, ang Diyos ni Daniel, ang Diyos ng Israel. Ngunit ang kabuuan sa kaharian po, nung dumating na ang anak ni Haring Nabucodonosor na naghari, na ito'y naging masama, kaya ito'y patungo sa kasamaan. Kaya napalitan po ng panibagong kaharian.
Kaya po ang malalaking graniso, ang bawat isa ay sa bigat ng isang talento ay gumagawa ng kanilang gawain ng pagkawasak. Ano po kaya ano po? Yung mga bato na magsisibagsakan, sasalpok sa mga bagay-bagay dito sa lupa. Ano kaya ang mangyayari? Kung sa tao ito tumama, ay walang pagsalang mamamatay talaga ang tao. Kaya sabi pa po, ang pinakamayabang na mga lungsod sa mundo ay ibababa. Kaya tandaan po natin po kung bakit po nais ng Diyos ng mga anak po niya umalis sa mga syudad na ito bago dumating ang takdang kapanahunan ito. Na kailangan ang kanyang mga anak ay nakatira sa mga kabundukan. Kaya sabi po, ang mga maharlikang palasyo, kung saan ang mga dakilang tao sa mundo ay nagbuhos ng kanilang kayamanan upang luwalhati ng kanilang mga sarili, ay gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Kaya ang mga pader ng bilangguan ay napunit at ang mga tao ng Diyos na nakagapos sa kanilang pananampalataya ay pinalaya. So mga minamahal na mga kaibigan, ito yung nais na ipahayag sa atin po. Kung paano po at kailan ang pagliligtas po ng Diyos. Kung paano niya ipapakita ang kapangyarihan po ng pagliligtas ng Diyos. Tunay po, ng pagliligtas ay walang iba kundi ang sa pamamagitan ng katotohanan ng Diyos. At ang tagapagligtas ay ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo at ganun din po sa mga mensahero at ahensya ng langit na kung saan po ay lahat-lahat ay nagsasama-sama para sa pagliligtas ng kanyang mga anak. Kaya ang sabi po rito po, sa kasunod na punto, ang ika-6 na punto, ay magkakaroon ng espesyal na pagkabuhay. Totoo mga minamahal na kapatid, na marami po ang mamamatay bago magsara ang pinto ng awa. Ngunit may mananatiling buhay pagkatapos na magsara ang pinto ng buhay. Upang may mapanatiling buhay na maliligtas at sasalubong sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po itong special na pagkabuhay na ito? Ang sabi po dito sa Daniel 12:2, magkakaroon ng special na pagkabuhay dahil bubuksan ang mga libingan at marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay babangon. Una, ang ilan ay tutungo sa buhay na walang hanggan, at ang pangalawa, ang ilan ay sa kahihiyan at walang hanggang pagkapahamak. Kaya dalawang grupo po ang magkakaroon po ng karanasang sa special na resurrection po ito, pagkabuhay na maguli. Kaya po, makikita po natin po na yung mga matutuwid at ganun din po sa mayroong hindi matutuwid. Ating pong matutunghayan mamaya po kung sino po ang mapapabilang dun sa mga matutuwid na magkakaroon ng special resurrection at ganun din po sa mga namatay na masama. Dito po sa unang bahagi po, lahat ng namatay sa pananampalataya sa mensahe ng ikatlong anghel ay lumabas mula sa libingan na niluwalhati upang marinig ang tipan ng kapayapaan ng Diyos sa mga tumutupad sa kanyang batas. Sumaliwanag po rito mga minamahal na mga kaibigan. Ng special resurrection ay para doon sa mga nananampalataya sa mensahe ng ikatlong anghel na ito'y masusumpungan sa Apokalipsis 14:9-12. At doon sa pangalawang bahagi po, silang din naman na tumusok sa kanya, ibig sabihin yung nagsiulos, nagsipatay sa ating Panginoong Hesukristo. Yaong mga tumutuya sa namamatay na paghihirap ni Kristo at ang pinakamarahas na sumasalangsang sa kanyang katotohanan at sa kanyang mga tao ay binangon upang masdan siya sa kanyang kalulatian at upang makita ang karangalan na ililagay sa tapat at masunurin. Mga minamahal na kapatid, doon sa mga masasama ay yung mga nagsiulos.
nagsiusig or may kabahagi sa pagpaparusa o pag-uusig sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi lamang po yun, yung mga matinding lumaban sa katotohanan. Kaya ito po ang mapapabilang sa special resurrection pong ito. At ang special resurrection pong ito, mga minamahal na kaibigan, ay sa pamamagitan ng tinig ng Ama. Samantalang ang general resurrection ay sa pamamagitan ng tinig ni Hesukristo sa kanyang ikalawang pagbabalik. Kaya ang tinig ng Ama ay maririnig bago ang ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo po. Kaya po ang sabi po, ang kasunod na pangyayari, nababalot pa rin ng makapal na ulap ang kalangitan. Gayunman ang araw paminsan-minsan ay sumisikat na lumilitaw na gaya ng mapaghiganting mata ni Jehovah. Ang mga mabangis na kidlat ay lumukso mula sa langit na bumabalot sa lupa sa isang piraso ng apoy. Sa ibabaw ng kakilakilabot na dagundong ng kulog, mga tinig, mahiwaga at kakilakilabot, ipahayag ang kapahamakan ng masasama. Ang mga salitang binibigkas ay hindi nauunawa ng lahat, ngunit sila'y malinaw na intindihan ng mga huwad na guro. Yung mga noon pa man ay nakapagwalang ingat, napakayabang at mapanghamon, labis na nagagalak sa kanilang kalupitan sa mga taong tumutupad sa utos ng Diyos. Ngayon ay nalulula na sa pangingilabot at nanginginig sa takot. Kaya mga minamahal na kapatid at mga kaibigan, kaya kung tayo ay kabahagi sa bayan ng Diyos, na kahit na makakaranas tayo ng pag-uusig, makikita natin po ang pag-iingat ng Diyos sa kabila ng panahong napakagulo. Kaya sabi po, ang kanilang mga pag-iyak ay naririnig sa itaas ng tunog ng mga elemento. Nandun po ang pagsusumamo po nila sa Diyos. Dahil nais sila ang pagliligtas niya, sapagat nandyan pa rin ang mga umaaway sa kanila. Kaya kinikilala ng mga demonyo ang pagka-Diyos ni Kristo at nanginginig sa harap ng kanyang kapangyarihan. Habang ang mga tao ay nagsusumamo para sa awa at nangangamba sa matinding takot. Kaya sinabi ng mga propeta noong unang panahon, habang namasdan nila sa banal na pangitain ng araw ng Diyos, ganito po ang sabi po sa Isaiah 13:6, ay nagag-ungol kayo sapagat ang araw ng Panginoon ay malapit na. Ito ay darating bilang isang pagkawasak mula sa makapangyarihan sa lahat. Kaya sabi po sa atin po, pumasok ka sa bato at magkubli ka sa alabok dahil sa takot sa Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kamahalan. Ang matayog na tingin ng tao ay ibababa at ang kapalaluan ng mga tao ay ibababa. At ang Panginoon lamang ang dadakilain sa araw na iyon, sapagkat ang araw ng Panginoon ng mga hukbo ay sasalahat ng palalo at mapagmataas, at sa bawat nagmamataas at siya ay ibababa. Kaya mga minamahal na kaibigan, panahon na para ang pagbabago po sa ating mga buhay. Ang mga nagmamataas ay magpakababa, sapagkat darating ang panahon na ang mga nagmamataas ay tunay na ibababa ng Panginoon. Ngunit ang nagpapakababa ay itataas ng Panginoon. Kaya sa araw na iyon ay ihahagis ng mga tao ang Diyos-Diyosan ng kanyang pilak at ang mga Diyos-Diyosan ng kanyang ginto na ginawa ng bawat isa upang sambahin sa mga nunalat, sa mga paniki, upang pumasok sa mga bitak ng mga bato at sa mga taluktok ng mga batong gutay-gutay dahil sa takot sa Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kamahalan kapag siya ay bumangon upang niyanig ang kakilakilabot na lupa. Kaya mga minamahal, panahon na para iwanan ng bawat Diyos-Diyosan po natin po. Inanyuan, mapapilak, at kung ano pang mga pangunahin sa ating buhay ng higit kaysa sa Diyos. Atin na pong iwanan o itakwil. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ako'y mapanibughuing Diyos. Kaya wala dapat po tayong ibang Diyos kundi siya lamang at wala na pong iba. Kaya sa pamamagitan ng isang lamat
sa mga ulap ay nagliliwanag ang isang bituin ng kinang ay nagdadagdagan ng 4 na beses kumpara sa kadiliman. Anong liwanag, mga minamahal, ano po? Kaya kung bakit po hindi kayang tingnan ng masasama ang kaningningan ng Diyos. Ito ay nagsasalita ng pag-asa at kagalakan sa mga tapat, ngunit kalubhaan at puot sa mga lumalabag sa batas ng Diyos. Kaya po panahon na para ating pong masuri kung tayo po ay nasa pagsunod o nasa pagsuway po sa mga kautusan ng Diyos. Yaong mga nag-aalay ng lahat para kay Kristo ay ililigtas, nakatago gaya ng nasa lihim ng pabilyon ng Panginoon. Kaya yan po ang pangako po ng Diyos, mga minamahal. Makita natin ang pag-iingat niya, ang pagtatago niya sa atin po sa panahon ng kaguluhan. Kaya yaong mga nag-alay ng lahat para kay Kristo ay ligtas na ngayon, nakatago gaya ng nasa lilim ng pabilyon ng Panginoon. Sila'y nasubok at sa harap ng mundo ng mga banal na humahamak sa katotohanan, ay pinakita nilang kanilang katapatan sa Kanya na namatay para sa kanila. Kaya mga minamahal, ang magpapakatapat hanggang sa wakas, ang magtiis hanggang sa wakas, ibig sabihin ay ang pagsunod natin po ay hanggang sa wakas dapat po ito. At kung magkagayon tayo kay maliligtas. Kaya isang kahangahangang pagbabago ang dumating sa mga nanatiling matatag ang kanilang integridad sa mismong harap ng kamatayan. Bigla silang nailigtas mula sa madilim na at kakilakilabot na paniniil ng mga tao na naging mga demonyo. Ang kanilang mga mukha na kamakailan lamang ay maputla, balisa at matamlay ay maningning na gayon sa pagkamangha, pananampalataya at pagmamahal. Ang kanilang mga tinig ay tumataas sa matagumpay na awit. Kaya sabi po sa atin sa awit 46:1-3, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, isang napakalaking tulong sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot, bagaman ang lupa ay maalis, at bagaman ang mga bundok ay madala sa gitna ng dagat, bagaman ang tubig niyaon ay umuungal at nabagabag, bagaman ang mga bundok ay nayayanig sa pag-ubo niyaon. Mga minamahal, sabi po, huwag tayong matakot, sapagat ang Diyos ang may hawak ng lahat ng pangyayari. Habang ang mga salitang ito ng banal na pagtitiwala ay umaakyat sa Diyos, ang mga ulap ay nagwawalis pabalik, at ang mabituing kalangitan ay nakikita na hindi masabi na maluwalhati sa kaibahan ng itim na at galit na kalangitan sa magkabilang panig. Kaya ang kalwalatian ng makalangit na lungsod ay umaagos mula sa mga pintuan na nakaawang. Pagkatapos ay lumitaw sa langit ang isang kamay na may hawak na 2 tapyas na bato na nakatupi. Sabi ng propeta, ipahayag ng langit ang kanyang katwiran, sapagat mismo ang Diyos ang siyang hukom. Tandaan po natin po, ang kalwalatian ng Diyos ay nasa kanyang kautusan, sapagat ang Diyos, ito yung kanyang likas, at ang Diyos mismo ang sabi, ang siyang hukom. Kaya ang kanyang kautusan, ito po yung basihan ng paghuhukom ng Diyos. Kaya ang banal na batas na iyon ang katwiran ng Diyos na sa gitna ng kulog at apoy ay pinahayag mula sa Sinai bilang patnubay ng buhay. Ngayon ay pinahayag sa mga tao bilang panuntunan ng paghatol. Kaya kumusta, mga minamahal na kaibigan? Kumusta ang kautusan ng Diyos sa ating mga buhay? Ito ba yung ating pong saligan ng ating pong pagbabago o likas na pagiging dapat sa pagsalubong sa ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi po, binubuksan ng kamay ang mga mesa at doon ay makikita ang mga utos ng dekalogo na sinusundan ng panulat ng apoy. Napakalinaw ng mga salita na nababasa ng lahat. Ang alaala ay napukaw, ang kadiliman ng pamahiin at maling pananampalataya ay naalis sa bawat isip. At ang 10 salita ng Diyos, maikli, komprehensibo at makapangyarihan.
ay ipinakita sa pananaw ng lahat ng mga naninirahan sa lupa. Ibig sabihin po, ang bawat tao ay makikita at mauunawaan ang 10 kautusan ng Diyos, na ito mismo ang gagamiting paghatol ng Diyos sa lahat ng sangkatauhan. Kaya sabi po, imposibleng ilarawan ang kakilakilabot at kawalan ng pag-asa ng mga yumurak sa banal na pangangailangan ng Diyos o sa kautusan po ng Diyos. Ibinigay sa kanila ng Panginoon ang kanyang batas, maaring inihambing nila ang kanilang mga karakter dito at nalaman ang kanilang mga depekto habang may pagkakataon pa para sa pagsisisi at pagbabago. Ngunit upang matiyak ang pabor ng mundo, isinantabi nila ang mga tuntunin nito at tinuruan ng iba na lumabag. Anong kalungkot po nito, mga minamahal. Kaya marami pang nagtuturo na wala na pang kautusan. Kaya po, para mong tinuruan ng tao na lumabag na sa kautusan po ng Diyos. Kaya sinikap nilang pilitin ang bayan ng Diyos na lapastanganin ang kanyang Sabat. Ngayon, sila'y hinatulan ng batas na iyon na kanilang hinamak. Tunay po, mga minamahal. Ito po ang final issue sa controversy sa lupa pong ito. Ang kautusan at ang Sabat ng Diyos. Ngayon, ang sabi po, sila ay hinatulan ng batas na iyon na kanilang hinamak. Kaya mga minamahal, kung tumingin tayo sa bansang Israel, ano pong araw ng pangilin po nila? Na ito dapat ang pangilin ng buong sanglibutan, sapagkat ang Israel po ang nakakakilala ng tunay na Diyos. At ang mga Diyos sa sanglibutan ito ay mga Diyos-Diyusan lamang po. Kaya sabi po, sa kakilakilabot na katangi-tanging nakikita nila na sila'y walang dahilan, pinili nila kung sino ang kanilang paglilingkuran at sasambahin. Kaya mga minamahal, bago magsarang pinto ng awa, kikilalanin natin kung ang Diyos na ating sinasamba ay siyang tunay na Diyos. Sapagkat kung hindi, walang kabuluhan ang ating pagsamba at paglilingkod sa Diyos po natin. Kaya kung magkagayoy, babalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang mga masama, ang naglilingkod sa Diyos at ang hindi naglilingkod sa Kanya. Kaya magkakaroon talaga po ng pagkakahati ang sanglibutang ito. Dito magkakaroon ng desisyon na pangkalahatan po. It is a final decision sa bawat kaluluwa sa ibabaw ng lupa. Kung sila'y pipiliin ng Diyos o hindi po. Kaya ang sabi po, ang mga kaaway ng batas ng Diyos mula sa mga ministro hanggang sa pinakamaliit sa kanila ay may bagong konsepto ng katotohanan at tungkulin. Sabi, huli na nilang nakita na ang Sabado ng ika-4 na utos ay ang tatak ng buhay na Diyos. Sabi po, ulitin ko po, huli na nilang nakita. Bakit huli na po? Sapagkat kapag dumating panahon ito, ay nagsara na ang pinto ng awa. Sapagkat nung panahon na nagbibigay ng huling babala, ay hindi po pinakinggan. Kaya po, huli na po ang lahat. Huli na, nakita nila ang tunay na kalikasan ng kanilang huwad na Sabat at ang mabuhanging pundasyon na kanilang itinayo. Kaya nalaman nilang lumalaban sila sa Diyos. Kaya ang mga guro sa relihiyon ay umakay sa mga kaluluwa sa kapahamakan habang sinasabing gagabay sa kanila sa pintuan ng paraiso. Sino bang nagsasabi na kami po ang mali? Sino bang nagsasabi na kami patungo sa impyerno? Wala pong ganoon. Pero nakita na po sa panahong ito kung sino ang nagsasabi ng katotohanan at ng kasinungalingan. Kaya hanggang sa araw ng huling mga pagsusuri ay malalaman kung gaano kalaki ang responsibilidad ng mga tao sa banal na katungkulan at kung gaano kakilakilabot ang mga resulta ng kanilang hindi katapatan. Tanging sa kawalang hanggan ay tama nating matansya ang pagkawala ng isang kaluluwa. Katatakutan ang magiging kapahamakan. Sa kanya nasasabihin ng Diyos, umalis ka, ikaw na masamang alipin. Anong sakit? Ano po? Kung sasabihin ng Diyos ito, unang Panginoon sa atin, ano po? Na kahit na gaano tayo kasigasig sa paggawa, ano po? Pero darating ang panahon na kahit isang pagtakwil
sa kautusan ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, umalis ka, ikaw na masamang alipin. Kaya ang tinig ng Diyos ay narinig mula sa langit. Una, ipinahayag ang araw at oras ng pagdating ni Jesus. Tandaan po natin po, ang tinig ng Diyos ay maririnig mula sa langit. At ipapahayag niya ang araw at oras sapagkat ito po yung pagliligtas ng Diyos. Ito na yung physical na pagliligtas. Ano po? At pangalawa, at ang paghahatid ng walang hanggang tipan sa kanyang bayan. Pag sinabing tipan po, makikita natin po ang pagkakaroon po ng ugnayan o relasyon na hindi na po ito mapapatid. Ano po? Sapagkat sa pakikipagdipang po ito na ay pagsawalang hanggan. Kaya kung sino makakabahagi po rito sa tipanang ito, ay makakasama ng Diyos magpakailan-kailanman. Tulad ng mga kulog na pinakamalakas na kulog, ang kanyang mga salita ay umiikot sa lupa. Ang Israel ng Diyos ay nakatayong nakikinig, na ang kanilang mga mata ay nakatutok sa itaas. Ang kanilang mga mukha ay nagliliwanag ng kanyang kalwalatian at nagniningning gaya ng mukha ni Moises nang siya'y bumaba mula sa Sinai. Kaya napakaganda sigurong ang tanawin po kung makita ng gano'n ang mga mukha ng mga anak ng Diyos. Kaya ang kanilang mga mukha, ang sabi po ay nagliliwanag ng kanyang kalulatian. Yan po, nagniningning gaya ng mukha ni Moises. Ngunit ang masasama ay hindi makatingin sa kanila. Kaya makita po natin po, yung sobrang liwanag, nakakasilaw talaga. Ano po? Kaya sabi po, ang mga sasama ay hindi makatitingin sa kanila. At kapag ang pagpapala ay binibigkas sa mga nagparangal sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapanatiling banal ng kanyang Sabath, mayroong isang malakas na sigaw ng tagumpay. Hindi nagtagal ay lumitaw sa silangan ang isang maliit na itim na ulap, halos kalahati ng laki ng kamay ng isang tao. Ito ang ulap na pumapalibot sa tagapagligtas. At tila sa malayo ay nababalot ng kadiliman. Alam ng mga tao ng Diyos na ito ang tanda ng anak ng tao. Matagal na natin po na nalalaman po na ito yung tanda ng si Kristo ay muling bababa. Mula sa langit patungo sa mga lapaap at upang kunin ang kanyang mga anak. Kaya sa maitim na katahimikan ay pinagmamasdan nila ito habang papalapit ito sa lupa. Nagiging mas magaan at lalong maluwalhati hanggang sa ito isang malaking puting ulap. Ang base nito ay isang kalwalatian na parang apoy na natumutupok at sa itaas nito ay may bahaghari ng tipan. Kaya mga minamahal, anong ganda ng tanawing iyon? Anong palad ng makakatingin sa panahong yaon. Kaya si Jesus ay sumakay bilang isang makapangyarihang mananakop, hindi na ngayon isang tao ng kapighatian upang uminom ng mapait na saro ng kahihiyan at kaabahan. Siya ay dumarating, nagwagi sa langit at lupa upang hatulan ang mga buhay at mga patay. Kaya ang kanyang korona hindi na tinik, kundi korona ng mga marami pong ginto. Yan mga kapatid. Kaya sabi po rito po, tapat at totoo sa katwiran siya'y humahatol at nakikidigma. At ang mga hukbo ng nasa langit ay sumusunod sa kanya. Kaya sa pamamagitan ng mga awit ng himig ng mga banal na anghel, isang malawak, hindi mabilang na karamihan ay dumalo sa kanya, sa kanyang daan. At ang kawalan ay tila puno ng nagniningning na anyo, 10,000 ulit ng 10,000 at libo-libo. Walang panulat ng tao ang maaring maglalarawan sa eksena pong ito. Walang mortal na pag-iisip ang sapat upang maisip ang karilagan nito. Natatakpan ang kanyang kalalatian ng langit at ang lupa ay napuno ng kanyang papuri at ang kanyang ningning ay gaya ng liwanag. At habang papalapit pa rin ang buhay na ulap, ang bawat mata ay nakikita ang prinsipe ng buhay. Walang koronang tinik. Ngayon ang nakasisira
sa sagradong ulo. Ngunit ang isang diadema ng kaluwalhatian ay nakapatong sa kanyang banal na noo. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa nakasisilaw na liwanag ng araw sa tanghali. At siya ay may nakasulat na pangalan sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya tandaan po natin po ang mga katagapong ito, na ito'y nararapat lamang po sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa harap ng kanyang presensya, lahat ng mukha ay namumutla sa mga tumatanggi sa awa ng Diyos. Ay bumabagsak ang sindak ng walang hanggang kawalan ng pag-asa. Kaya mga minamahal, sabi pa po ni Jeremias, ang puso ay natutunaw at ang mga tuhod ay magkakadikit at ang mga mukha nilang lahat ay nagdidilim. Kaya po ang matuwid ang sabi po ay sumisigaw ng may panginginig. Sino ang makakatayo? Ang awit ng mga anghel ay tumahimik at mayroong isang yugto na kakilakilabot na katahimikan. Kaya pagkatapos ay narinig ng tinig ni Jesus na nagsasabi, ang aking biyaya ay sapat sa inyo. Kaya mga mukha ng matuwid ay lumiwanag at ang kagalakan ay pumupuno sa bawat puso. So makita po natin po ang pagliligtas, ang biyaya at ang pag-ibig ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang mga anghel ay pumutok ng isang nota na mas mataas at muling umaawit habang papalapit sila sa lupa. So makita po natin ang tanawin po. Habang ang Diyos kasama po, o ang ating Panginoong Hesukristo kasama po ang mga anghel, ano po, na siyang sabi po, ang hari ng mga hari ay bumababa sa ulap na nababalot ng nagniningas na apoy. Ang lakit, ang sabi po, ang langit ay pinagsasamang parang balumbon. Ang lupa ay nanginginig sa harap niya. At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kinalalagyan nito. Kaya sabi po sa atin mga minamahal na kapatid, kaya sabi po sa atin po, bumalik kayo. Ito ang panawagan po ng Diyos. Talikuran ninyo ang inyong masasamang lakad. Bakit ka mamamatay? Ayaw ng Diyos ng bawat isa sana'y mamamatay. Gusto ng Diyos ng lahat ay maligtas. Kaya sabi ni Jesus, tumawag ako at tumanggi kayo. Aking iniunat ang aking kamay at walang taong kumilala. Ngunit itinakwil ninyo ang lahat ng aking payo at hindi ninyo ibig ang alinman sa aking saway. Kaya mga minamahal, mula sa pagkasilang ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang kamatayan, tumatawag siya sa bawat kaluluwa. Ngunit ano ang ginawa? Lalo tigit ng kanyang bayan. Kaya mga minamahal, kaya ang tinig na iyon ay gumigising sa mga alaala na sadya nilang pawiin. Mga babala na hinahamak, tinanggihan ang mga imbitasyon, binaliwala ang mga pribilehyo. Kaya may mga nanlilibak kay Kristo sa kanyang kahihiyan. Sa kapanapanabik na kapangyarihan ay sumagi sa kanilang isipan ng mga salita ng nagdurusa. Nang sa panunumpa ng mataas sa saserdote, siya ay taimtim na nagpahayag. Pagkatapos nito ay makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at dumarating na nasa mga lapaap ng langit. Yan po ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na mababasa natin sa Mateo 26:64. Kaya ngayon ay nakikita nila siya sa kanyang kaluwalhatian at makikita pa nila siya na nakaupo sa kanang kamay ng kapangyarihan. Kaya mga tumutuya sa kanyang pag-aangking bilang anak ng Diyos ay hindi makapagsalita ngayon. Kaya mga minamahal na kapatid, malinaw nilang naalala na ang talinghaga ng tagapagligtas sa mga magsasaka na tumatangging ibigay sa kanilang Panginoon ang bunga ng ubasan, na inabuso ang kanyang mga alipin at pinatay ng kanyang anak. Naalala rin nila ang pangungusap na sila mismo ang nagbigkas. Ang Panginoon ng ubasan ay kawawaang lilipulin ang masasamang tao. Kaya sabi po, sa kasalanan at kaparusahan ng mga hindi tapat na lalaking iyon, nakikita ng mga pari at matatanda ang kanilang sariling landas at ang kanilang sariling makatarungang kapahamakan. Kaya mga minamahal, sa buhay ng lahat ng tumatanggi sa katotohanan,
ay may mga sandali kung kailan nagising ang budhi kapag ang alaala ay nagpapakita ng pagpapahirap na alaala ng isang buhay ng pagkukunwari. Ang kaluluwa ay ginigipit ng walang kabuluhang pagsisisi. Ngunit ano ang ito kung ihahambing sa pagsisisi sa araw na iyon? Kung kailan dumating ang takot na parang kapanglawan, kapag dumating na parang ipo-ipo ang pagkawasak, yaong mga sisira sana kay Kristo at sa kanyang tapat na mga tao ay saksi na ngayon sa kalwalatiang nasa kanila. Kaya sa gitna ng kanilang kakilakilabot, narinig nila ang mga tinig ng mga banal na may kagalakan at sumisigaw, narito, ito ang ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Ngunit sa masasama, sabi po, gumising, gising, gising kayong natutulog sa labok at bumangon. Sa buong kahabaan at lawak ng lupa ay maririnig ng mga patayang tinig na iyon. At silang makakarinig ay mabubuhay. At ang buong lupa ay aalingaw-ngaw sa yapak ng napakalaking hukbo ng bawat bansa, lahi, wika at mga tao. Kaya mula sa bilangguan ng kamatayan, sila ay nagmula. Nararamtan ng walang kamatayan, kalwalatian, sumisigaw o kamatayan. Nasaan ang iyong tibo o libingan? Nasaan ang iyong tagumpay? At pinagsasama-sama ng mga buhay na matuwid at ang mga banal na nabuhay na maguli ang kanilang mga tinig sa isang mahaba, masayang sigaw ng tagumpay. Lahat ay lumabas mula sa kanilang libingan na kapareho ng tangkad noong sila ay pumasok sa libingan. Kaya mula kayadan na nakatayo sa gitna ng nabuhay na mga tao ay may matayog na taas at marilag na niyo sa tangkad ngunit mas mababa sa anak ng Diyos. So nagpapakita siya ng kapansin-pansing kaibahan sa mga tao sa mga susunod na henerasyon. Sa isang paggalang na ito ay pinakikita ang malaking pagkabulok ng lahi. Ngunit lahat ay bumangon na may kasariwaan at sigla ng walang hanggang kabataan. So makita po natin po yung pagkakaiba po ng mga tao nung una at sa mga tao sa huling kapanahunan. Kaya sabi po, sa simula, ang tao ay nilalang ng kawangis ng Diyos. Hindi lamang sa karakter, kundi sa anyo at katangian. Sinira at halos winasak ng kasalanan ang banal na larawan. Ngunit si Kristo ay dumating upang ibalik ang nawala. Kaya nandito po yung pagbabalik, restoration ng lahat ng bagay. Kaya babaguhin niya ang ating masamang katawan at gagawing katulad ng kanyang maluwalhating katawan. Ang mortal na sirang anyo, walang kagandahan, minsang nadumhan ng kasalanan, ay nagiging perpekto, maganda at walang kamatayan. Kaya ang lahat ng mga dungis ay naiwanan sa libingan, ibinalik sa punong kahoy ng buhay sa matagal nang nawalang Eden. Ang mga tinubos ay lalago sa buong katayuan ng lahi sa una nitong kalwalatian. Salamat sa Panginoon, hindi tayo mas maliit kay Adan na darating pong panahon na tayo magiging katulad po ni Adan sa sukat ng pangangatawan. Kaya mga huling bakas ng sumpa ng kasalanan ay aalisin at ang mga tapat kay Kristo ay lilitaw sa kagandahan ng Panginoon nating Diyos. Sa isip at kaluluwa at katawan na sumasalamin sa perpektong larawan ng kanilang Panginoon. So mga minamahal, kaya po kung tayo mapalad, pinagpala na mapabilang sa mga maliligtas, ay ganyan po ang mangyayari po sa atin po. O kahangahangang pagtubos, matagal nang pinag-uusapan, matagal nang inaasahan, pinag-isipan ng may sabik na pag-asa, ngunit hindi lubos na nauunawaan. Kaya mga buhay na matuwid ay nababago sa isang sandali, sa isang kisap mata. Sa tinig ng Diyos, sila ay niluwalhati. Ngayon sila ay ginawang walang kamatayan. At kasama ng mga banal na nabuhay na maguli ay inagaw upang salubungin ang kanilang Panginoon sa himpapawid. Ang mga anghel ay tipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabilang dulo. Ang maliliit na bata ay dinadala ng mga banal na anghel sa mga bisig ng kanilang mga ina.
Kaya ang mga kaibigang matagal nang pinaghiwalay ng kamatayan ay nagkakaisa, hindi na maghihiwalay, at may mga awit ng kagalakan na umaakyat sa lungsod ng Diyos. Kaya sa bawat panig ng maulap na karo ay may mga pakpak, at sa ilalim nito ay may buhay na mga gulong. At habang ang karwahe umiikot pa itaas, ang mga gulong ay sumisigaw, banal, at ang mga pakpak habang sila'y gumagalaw ay sumisigaw, banal, at ang pulutong ng mga anghel ay sumisigaw, banal, banal, banal Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang mga tinubos ay sumisigaw, Alleluia, habang ang karo ay umuusad patungo sa bagong Jerusalem. So anong tanawin, mga minamahal? Ano po? Kaya napakarilag, napakadakila ang Diyos. Kaya siya po ay Diyos na makatwiran. Hindi lang po siya mahabagin at pag-ibig, kundi makatwiran, mga minamahal. Kaya bago pumasok sa lungsod ng Diyos, ipinagkalob ng tagapagligtas ang kanyang mga tagasunod, ang mga sagisag ng tagumpay, at inilagay sa kanilang tanda ng kanilang maharlikang estado. Kaya mga minamahal na mga kapatid, kaya sa buong di mabilang na hukbo ng mga tinubos, ang bawat sulyak ay nakatutok sa kanya, ang bawat mata ay namasdan ng kanyang kalulatian, ang pananaw ay nasira ng higit kaysa sinumang tao, at ang kanyang anyo ay higit kaysa sa mga anak ng tao. Kaya po, sa bawat kamay ay nilalagay ang palad ng nagbuwagi at ang kumikinang na alpa. At pagkatapos, habang hinahampas ng namumunog na mga anghel ang nuta, ang bawat kamay ay nagwawalis ng mga kwerdas ng alpa na may mahusay na pagpindot, nakakagising ng matamis na musika na masagana, malambing na mga himig. Kaya mga minamahal, kaya sabi po, sa harap ng tinubos ng karamihan ay ang banal na lungsod. Binuksan ni Jesus ang malaperlas na pintuang bayan at pumasok ang mga bansang nag-iingat ng katotohanan. Tandaan po natin po, papasok ang mga bansang nag-iingat sa katotohanan, ay doon na masdan nila ang paraiso ng Diyos, ang tahanan ni Adan sa kanyang kawalang kasalanan. E pagkatapos ang tinig na yon na mas mayaman kaysa anumang musikang narinig sa mortal na tainga, ay narinig na nagsasabing, tapos na ang iyong salungatan. Hali kayo, kayong mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo. Buhat ng itatag ang sanglibutan. Kaya nandyan po ang pangako ng Diyos. Nandyan ang pagliligtas ng Diyos. Nandyan ang pag-asa ng Diyos na ibibigay sa mga maliligtas. Kaya ngayon ay natupad ang panalangin ng tagapagligtas para sa kanyang mga disipulo. Nais ko rin, sabi po, nais ko na sila rin ang iyong binigay sa akin ay makasama ko kung saan ako naroroon. Walang kapintasan sa harapan ng kanyang kalulatian na may labis na kagalakan. Kaya mga minamahal, sabi pa po, narito ako at ang mga anak na ibinigay mo sa akin, yung mga ibinigay mo sa akin ay aking iningatan. Kaya sa pag-ibig na hindi mabigkas, tinatanggap ni Jesus ang kanyang mga tapat sa kagalakan ng kanilang Panginoon. Kaya mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kumusta po ang ating pong paghahanda? Kumusta po? Mayroon po ba tayong pagnanais na makabahagi sa pagliligtas ng Diyos sa kanyang mga anak? Dito po sa ating pong pinag-aaralan. Kaya sabi po, ang ating sigaw ay dapat karapat-dapat ang kordero na pinatay. Kaya bawat namatay na dahon, bawat biktima ng sakripisyo, bawat sugat sa magandang mukha ng kalikasan, bawat mancha sa kadalisayan ng tao ay isang sariwang paalaala ng kanyang kasalanan. Kakilakilabot ang paghihirap ng pagsisisi habang namasdan niyang sumasagana ang kasamaan. At bilang sagot sa kanyang mga babala ay sinalubong niya ang mga panlalait na binato sa kanyang sarili bilang dahilan ng kasalanan. Kaya mga minamahal na kapatid, kaya ang muling pagsasama-samang ito ay nagsasaksihan ng mga anghel na umiyak sa pagkahulog ni Adan at nagalak ng si Jesus pagkatapos ang kanyang pagkabuhay na maguli
ay umakyat sa langit na binuksan ang libingan para sa lahat na dapat maniwala sa kanyang pangalan. Ngayon, namasdan nilang natapos na ang gawain ng pagtubos at pinag-iisa nila ang kanilang mga tinig sa awit ng papuri. Sa ibabaw ng kristal na dagat, sa harap ng trono, yaong dagat na hubog na gaya ng hinaluan ng apoy, napakaningning nito sa kalulatian ng Diyos, ay nagtitipon ng pulutong na nakakuha ng tagumpay laban sa hayop at laban sa kanyang larawan at sa ibabaw ng kanyang marka at sa bilang ng kanyang pangalan. Ito po ang bunga ng huling babala na ibinigay sa sanglibutang ito. Kaya kung bakit po ang babala pong ito ay kasalukuyan na ibinibigay sa buong sanglibutan para tayo'y mapabilang sa mananagumpay. Kaya kasama ng kordero sa bundok ng Siyon, may mga alpa ng Diyos. Sila'y nakatayo ang daan at 44,000 na tinubos mula sa mga tao at narinig gaya ng lagaslas ng maraming tubig at gaya ng ugong ng isang malakas na kulong ang tinig ng mga alpa na tumutugtog ng kanilang mga alpa. Kaya ang 144,000, ito yung bunga ng malaking kapigatian o kabagabagan na darating sa lupa po ito. Lahat ng tumugon sa huling babala o panawagan po ng Diyos. Kaya ang sabi po rito po, ito ang mga nanggaling sa malaking kapigatian, sila'y dumaan sa panahon ng kabagabagan na hindi kailanman nangyari mula nang magkaroon ng isang bansa. Kanilang tiniis ang paghihirap ng panahon ng kabagabagan ni Jacob. Sila'y tumayo ng walang tagapamagitan sa pamamagitan ng huling pagbuhos ng mga hatol ng Diyos. Ito ang mga sumusunod sa kordero saan man siya pumunta. Ang mga ito na nailipat mula sa lupa, mula sa mga buhay, ay ibinibilang bilang mga unang bunga sa Diyos at sa kordero. Sila ay nailigtas sapagkat sila ay naglaba o nagdihis ng kanilang mga damit at pinaputi ng mga ito sa dugo ng kordero. Sa kanilang bibig ay walang nasumpungang daya sapagkat sila ay walang kapintasan sa harap ng Diyos. Kaya't sila ay nasa harap ng luklukan ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo at ang nakaupo sa luklukan ay tatahan sa gitna nila. Kaya gusto po ba natin mapabilang po sa 144,000 na tiyak na maliligtas na makakapanagumpay sa panahon ng kabagabagang pong ito? Sabi po, nariyan ang mga karakter po ng 144,000. Kaya tayo pinagsisikap na mapabilang nawa tayo. Sa lahat ng kapangyarihan na binigay ng Diyos sa atin ay gamitin na po natin po bago mahuli po ang lahat. Kaya nakita nila ang lupa na nawasak ng taggutom, salot. Ang araw ay may kapangyarihang paso ang mga tao sa matinding init at sila mismo ay nagtiis ng pagdurusa, gutom at uhaw. Ngunit hindi na sila magugutom, ni mauuhaw pa, ni hindi sisikatan ng araw sa kanila o anumang init sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay magpapakain sa kanila. At sila'y papatnubayan sa mga bukal ng tubig na buhay at papahirin ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. Kaya sa lahat ng kapanahunan ang mga pinili ng tagapagligtas ay tinuruan at nadisiplina sa paaralan ng pagsubok. Kaya walang papasok ng langit na hindi makaranas ng pagsubok, mga minamahal. Sapagkat ang sabi po, ito po ang pinili ng tagapagligtas, na ito ay pagdidisiplina sa atin po, sa paaralan ng pagsubok. Kaya lumakad sila sa makipot na landas sa lupa. Sila'y dinalisay sa pugon ng kapigatian. Para sa kapakanan ni Jesus, nagtiis sila ng paglaban, puot, paninirang puri. Sila'y sumunod sa Kanya sa pamamagitan ng matinding mga labanan. Tiniis nila ang pagtanggi sa sarili at nakaranas ng mapait na pagkabigo. Sa sarili nilang masakit na karanasan, natutunan nilang kasamaan ng kasalanan. Ang kapangyarihan nito, ang pagkakasala nito, ang kaabahan nito, at kanilang tinitingnan ito ng may pagkasuklam. Kaya panahon na mga minamahal, na masuklam tayo sa paggawa ng kasalanan. Kung nais po natin
na mapabilang sa mga maliligtas. Kaya isang pakiramdam ng walang hanggang sakripisyong ginawa para sa pagpapagaling nito ay nagpapakumbaba sa kanila sa kanilang sariling paningin at pinupuno ang kanilang mga puso ng pagpapasalamat at papuri na hindi kayang pahalagahan ng mga hindi panalugmok. Kaya mahal na mahal nila dahil napatawad na sila ng sobra. Palibhasa'y naging mga kabahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, sila'y karapat-dapat na makibahagi sa Kanya ng Kanyang kalwalatian. Kaya mga minamahal na mga kapatid, nais po ba natin na mapabilang doon sa mga ililigtas ng Panginoon? Kaya po, sabi po sa atin po, bilang panghuling bahagi, mga minamahal, sabi po sa atin po, nang ang lumikha ng lahat ng mga mundo, ang tagapamagitan ng lahat ng mga tadhana ay dapat isantabi ang kanyang kalwalatian at ipinahiya ang kanyang sarili mula sa pag-ibig sa tao ay palaging magpapasigla sa kahanga-hanga at pagsamba ng sansinukob. So kung makita po natin po ang ating halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo po, na siya mismo ay nagpakababa, tiniis niya ang kahihiyan. Kumusta rin po tayo mga minamahal? Kaya habang ang mga bansa ng mga naligtas ay tumitingin sa kanilang manunubos at namamasdan ng walang hanggang kalwalatian ng Ama na nagniningning sa kanyang mukha habang minamasdan nilang kanyang luklukan na mula sa walang hanggang sa walang hanggan at nalalaman na ang kanyang kaharian ay walang katapusan, sila'y sumisigaw ng masayang awit. Karapat dapat ang kordero na pinatay at tinubos tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling pinakamamahal na dugo. Ang misteryo ng cross ang nagpapaliwanag sa lahat ng iba pang misteryo. Sa liwanag na dumadaloy mula sa Kalbaryo, ang mga katangian ng Diyos na pumuno sa atin ng takot at sindak ay mukhang maganda at kaakit-akit. Ang awa, lambing at pag-ibig ng magulang ay nakikitang magkakahalo sa kabanalan, katarungan at kapangyarihan. Kaya habang minamasdan natin ang kamahalan ng kanyang trono, mataas at nakatataas, nakikita natin ang kanyang katangian sa magiliw ng mga pagpapakita nito at naunawaan natin na hindi kailanman nangyari ang kahalagahan ng kagiliw-giliw na titulong iyon, Ama natin. Makikita na siya na walang katapusan sa karunungan ay hindi makagagawa ng plano para sa ating kaligtasan maliban sa sakripisyo ng kanyang anak. Kaya ang kabayaran para sa sakripisyong ito ay ang kagalakan ng pagtira sa lupa ng mga tinubos na nilalang, banal, masaya at walang kamatayan. Ang resulta ng pakikipagtunggali ng tagapagligtas sa mga kapangyarihan ng kadiliman ay kagalakan para sa mga tinubos na dumadami sa kalwalatian ng Diyos sa buong kawalang hanggan. Kaya bilang panghuli, nakataga mga minamahal, at ganoon ang halaga ng kaluluwa na nasisiyahan ng Ama sa halagang ibinayad. At si Kristo mismo na nakikita ang mga bunga ng kanyang dakilang sakripisyo ay nasisiyahan. Kaya muli, aking basahin po ang paalaala po sa atin po. Sa atin bilang mga ama ng tahanan. Ang sabi po sa aklat ng Mateo 24:43, datapwat ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sambahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya sa pagpapatuloy nating pagbabantay sa pagsasara ng kasaysayan ng sanglibutang ito, ang darating ng kabagabagan, mga minamahal. Ito po ang pangako ng pagliligtas ng Diyos sa lahat ng magtatapat, maging masunurin sa lahat ng kautusan po ng Diyos, nang may pananampalataya ni Kristo na siyang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya ito po ang lakad sa liwanag. Ito po ang inyong kapatid, Brother Carlos Romero. Kaya purihin at luwalhatiin po natin ang Diyos sa mga oras na ito. Purihin at pasalamatan ka namin dakilang Diyos sa inyo pong pagpapahayag kung gaano po ang iyong pagliligtas sa inyo pong mga anak.
Nawa po ang bawat isa ay nagkaroon po ng inspirasyon upang magpatuloy sapagkat ipinahayag niyo na ang mangyayari po sa huling kapanahunan. Sa panahon na kung saan ang sanglibutan ay mahahati sa mga maglilingkod sa inyo at sa mga hindi, sa mga maliligtas at sa hindi. Kaya dakilang Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa upang kami masumpungan nawa na maging kabahagi sa pagliligtas niyo. Salamat po ng marami, Panginoon. Pagpalain po ang lahat ng nakapakinig at nakapanood sa mga bagay na ito. Ibinabalik po namin ang lahat ng kapurihan, kalulatian sa inyo, dakilang Diyos. Salamat po at pagpalain po ang lahat. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas at aming Panginoong Heso Kristo. Amen.